There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itim na usok na naman ang inilabas ng Sistine Chapel bago mag-alas 6 ng hapon oras sa Pilipinas. Ibig sabihin po niya wala pa rin napipiling bagong Santo Papa. Itim na usok din ang inilabas ng kapilya kasunod ng unang botohan na matiyagang inabangan ng maraming mananampalataya sa St. Peter's Square. Kaya ang paglabas ng puting usok mula sa Sistine Chapel, patuloy pa rin hinihintay. Ang mga updates sa ikalawang araw ng Papal Conclave, tinutukan live ni Connie Sison. Connie. Yes, Mel, Emil, Vicky. 11:50 oras nga dito sa Roma at 5:50 p.m. oras naman dyan sa inyo sa Pilipinas. Muling nakita ng mga deboto dito sa St. Peter's Square ang itim na usok mula sa Sistine Chapel. Ano? At ibig sabihin yan, wala pa rin pong napipiling kapalit ang 133 na cardinal electors ni Pope Francis. At ang kinakailangan kasi nga ay 2/3 votes o 98 votes para maging 267 Supreme Pontiff yung Catholic Church po na papalit doon kay Pope Francis ang magiging Santo Papa. No? At sa ngayon, marami pa rin ang nag-aabang sa St. Peter's Square. Tulad pa rin ng nakita natin na kagabi, umaga kahapon hanggang gabi, ay marami pa rin nag-aabang sa hudyat na usok nagmumula sa Sistine Chapel. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa na bago. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. Look forward, it's a once in a lifetime. Marami sa aking nakapanayam, unang beses lang na-experience ang pagpunta sa conclave. It's my actually first time watching this smoke. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, we're grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. Maaga pa lang, pumwesto na ang karamihan sa mga deboto sa St. Peter's Square para siguruhing masisimulan nila ang conclave. Habang naghihintay ng usok, ilang beses na pumapalakpak ang mga nag-aabang sa hangarin na marinig sila ng mga bumobotong kardinal. Hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga nandito ngayon na deboto, na katoliko at nag-aabang na sa usok na ilalabas ng Sistine Chapel. Itim ba o puti? Ang iba, kanya-kanyang diskarte sa pagpapahinga sa St. Peter's Square. Kabilang sa kanila ang ilang Pinoy. Matagal po nag-aantay. Pero magtitiis pa din. Excited. Excited pa sa magiging results. Bago ang conclave ay inaabangan din syempre ang mismong pagpasok ng 133 cardinal electors sa Sistine Chapel. Ipinasilit din ng Vatican media ang kanilang oath of perpetual secrecy o panunumpa na habang buhay na isisikreto ang mga magaganap sa conclave. Sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia. Matapos isa-isang manumpa ng mga cardinal ay binanggit na ng Master of Ceremonies na si Archbishop Diego Ravelli ang isa pang Latin phrase. Extra omnes. Ibig sabihin, lumabas na ang lahat maliban sa mga kasali sa conclave. Pagkatapos ay literal na ikinandado na sa kapilya ang mga kardinal. Kaya nga yung tinawag na conclave mula sa Latin phrase na cum clave na ibig sabihin ay with a key o ginamitan ng susi.
Vicky, may dalawa po tayong inaabangan na round ng botohan ngayong araw na ito. At para doon sa gustong mag-abang nito dyan sa Pilipinas, 11:30 p.m. dyan ay yung makikita natin yung ikatlong round at maglalabas sila ng puting usok kung may napili na sila na Santo Papa na bago. No? Pero kung wala pa, itim muli ang ilalabas itong usok. At maghihintay muli tayo doon sa ika-4 na botohan na mangyayari by 1 a.m. dyan naman sa atin sa Pilipinas. Sa round na yan, tiyak na maglalabas na sila ng usok, puti, kapag may napili na silang bagong Santo Papa at kapag wala pa, itim muli. At again, mauulit yung proseso bukas muli sa botohan. Ito lang isang trivia ay ang pinakamatagal na naging conclave ay umabot ng halos 3 taon noong 1271 sa panahon po yan ni Pope Gregory X. At ang pinakamaikli naman, Vicky, ay umabot lamang ng 10 oras sa panahon 1503 ni Pope Julius II naman yan. Vicky? Hintay-hintay na naman tayo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Kapag may napili ng bagong Santo Papa, inaasahang agad niyang aasikasuhin ang pagtatalaga ng mga opisyal na makakatuwang niya sa pangangalaga sa mga Katoliko sa buong mundo. Pero bago pa yan ay may ilang simpleng mga bagay na dapat desisyonan. Tulad na kung saan siya titira. Nakatutok si Maki Pulido. Tulad ng ibang leader ng isang bansa, may inaugurasyon din ang bagong halal na Santo Papa. Noong March 19, 2013 ang inaugurasyon noon ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican City, 6 na araw matapos ang conclave. Mayroong special rites during the Mass ng inauguration. So bibigyan siya ng ring, bibigyan siya ng tinatawag na pallium, mga simbolo ng pagiging Papa. Iuupo na rin ang bagong Santo Papa bilang bagong Bishop of Rome sa kanyang cathedral, ang Basilica of St. John Lateran. Iuupo siya and then ibibigay sa kanya yung bakulo, yung staff, symbol of his shepherding ministry. Pero ano nga ba ang mga unang ginagawa ng bagong Santo Papa? Wala naman daw nakatakda, depende na ito sa kanya. Mga simpleng pagdedesisyon at gawain ang ginawaan niya ni Pope Francis sa mga unang araw niya bilang Santo Papa. Isa sa mga unang desisyon niya noon ay tumira sa mas payak na Casa Santa Marta sa halip na sa Papal Apartments ng Apostolic Palace. Nung pinakita sa kanya yung Papal Apartments, parang nalakihan siya masyado. Ang Casa Santa Marta ay ang hotel na tinitirhan ngayon ng mga kardinal habang isinasagawa ang conclave. Pero bago siya opisyal na tumira doon, meron muna daw siyang ginawa. Binayaran niya yung bill niya sa hotel kung saan siya tumira. While waiting for the conclave to begin. So yung mga kumbaga mundane tasks, siya mismo personally, pwede naman niya iutos yun. Ang unang binisita ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang St. Mary Major sa Rome, kung saan siya ngayon nakalibing. Pumunta siya sa isang simple parish in the city of Rome. At siya ang nagmisa. At nagulat yung mga tao kasi Papa ang nagmimisa sa simbahan nilang maliit. Maaari ring kausapin na ng bagong Santo Papa ang mga kardinal habang nasa Vatican pa ang karamihan sa kanila, gaya ng ginawa ni Pope Francis matapos ang misa kasama ang mga kardinal matapos siyang mahalal. Misa yun na sila lang, mga cardinals. And then, he began to engage with them one by one. And I can imagine he's already beginning to do his consultations, his collaborations with them. Isa pa raw sa mga unang kailangang desisyonan ng bagong Santo Papa ay ang komposisyon ng Roman Curia o kanyang gabinete. Dahil coterminous o considered resigned ang mga namumuno sa mga dikasteri o departamento sa Roman Curia sa pagpanaw ng Santo Papa, desisyon ng bagong Santo Papa kung sino ang bagong mamumuno sa mga ito. Nung si Pope Francis, hindi raw niya agad pinalitan ang mga opisyal ng dikasteri. So I can imagine na it can be daunting and overwhelming for the new Pope sa ating bagong Santo Papa. But I can also imagine na para sa kahit sino namang naglilingkod sa simbahan, simple lang ang dapat na gumabay sa aming lahat. The example of Jesus.
the teachings of Christ. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, hinarang at binuntutan ng mga barko ng China ang barko ng Philippine Navy sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Giit ng Navy, labag sa international regulations ang mapanganib na aksyon ng China. At nakatutok si Joseph Moro. Habang binabantayan ng barko ng Navy na BRP Emilio Jacinto ang mga barko ng BFAR Philippine Coast Guard nitong Lunes, lampas 20 kilometro mula sa Bajo de Masinloc sa Zambales, humarang sa harapan nito ang Chinese Navy Frigate 573. Nasa 200 metro na lamang ang layo ng barko ng China. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately. Ang isa pang barko ng Chinese Navy nakabuntot din sa BRP Jacinto sa layong 25 hanggang 50 meters na lamang. Sinubukan ding harangin ng China Coast Guard Vessel 5403 ang BRP Jacinto. Concerning siya. Wala kang dahilan bakit dumikit yung lawak-lawak ng dagat. Dangerous maneuvers na unprofessional. Ayon sa Philippine Navy, hindi naman raw ito ang unang beses na lumapit ang mga barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy. Pero dapat daw itigil ng China ang ganitong mga aksyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang mga aksyong ito ay banta sa kaligtasan ng BRP Emilio Jacinto at paglabag sa international regulations for preventing collisions at sea. Nababahala ang AFP sa tinawag nito mga irresponsableng aksyon ng Chinese Maritime Forces. Sabi ng AFP, ang mga mapagbantang aksyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at makakapagpataas ng tensyon sa lugar. Pero sabi ng Southern Theater Command ng China, teritoryo nila ang Bajo de Masinloc, sabay panawagan sa Pilipinas na itigil ang umano'y panghimasok, panguudyok at spekulasyon. Ito ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, katapat lamang ng Zambales. Sabi ng Philippine Navy, it's all part of the lies and the deceit that they have to give out to appease the internal audience. So sure that they are doing something to stir up nationalism for the Chinese Communist Party to remain in power. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Apat na araw bago ang eleksyon 2025, inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang voter preference for senator survey ngayong Mayo. Nakatutok si JP Soriano. Sa Social Weather Station Survey na kinomisyon ng Strat-Based Group, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng mananong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang nationwide survey noong May 2 hanggang 6, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters edad 18 pataas. Tinanong sila kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inusisa sa Senado ang bagong senior high school curriculum na ipatutupad sa mahigit 700 pilot schools sa pasukan. Kabilang sa tanong ng komite, kung matutugunan ba nito ang mga reklamo na hirap pa rin makakuha ng trabaho ang mga graduate ng K-12. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bagong kurikulum ang babati sa mga papasok na senior high school student sa ilang pilot school sa parating ngayong school year 2025 to 2026. Sisimplehan na ito at gagawing 2 na lang ang kasalukuyang 4 na tracks habang magiging 5 na lang ang core subjects mula 15. Magiging electives ang ibang subject. Pero pag-usisa ng Senate Committee on Basic Education, masosolusyonan na ba nito ang mga reklamong humaba lang ang pag-aaral pero hindi pa rin naman nakakakuha ng trabaho ang mga K-12 graduate? What we guaranteed
to our constituents, with the additional 2 years in senior high school, we will reduce the number of years in college. Sa survey ng kinomisyon ng opisina ni Senador Win Gatchalian, lumalabas na mas maraming hindi kontento sa senior high school program at K-12. Parents have to shell out more money for transportation, food, for education, for their children. Senior high school diploma is not enough to get a better job, so they still want to go to college. Ayon sa Department of Education, may 10% naman ng mga senior high graduates na nakakakuha ng informal jobs. Kaya layo ng bagong senior high curriculum na mas maging employable sila. Nag-uusap na rin ang DepEd at SHED para hindi magkapareho ang subject sa senior high school at sa kolehiyo. Pero pag-amin ng DepEd, the 5 proposed core subjects are not enough for students to be college ready. They need to take electives. Sabi ni Gatchalian, dapat bawasan din ang subject sa kolehiyo. Top of mind is PE. We can push this down to basic education. Pwede rin daw iayon sa magiging course sa kolehiyo ang kukuning subject sa senior high school. My Health Services NC2 na kung iisipin mo, baka mas appropriate pa sa mag-nursing kaysa mag-take siya ng calculus at ng iba't ibang STEM programs. So baka po pwede nating pag-isipan siya more holistically that some of the NCs may give them actually better training, better preparation for the college programs they wish to take and have those credited already too. Sa ngayon, may 727 private at public pilot schools. Pero puna ni Gatchalian, parang kakaunti ang rural schools o yung mga nasa bundok at isla. I know that part of your rubrics is readiness, diba? But I think we should also consider the rural schools because the readiness of those schools is really a challenge. They might not be ready for the rest of for a very long time. Include more rural schools. The end goal of the pilot is to learn what's wrong or to learn what's right and to correct what's wrongs. Sa school year 2026 to 2027, inaasahan ang full rollout ng bagong senior high school curriculum. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.